Samantala, ang ama ay sumigaw ng malakas at hawak ang kanyang sibat, at dahil sa sigaw ng ama, ang mga watawat ay nagwagayway sa hangin. Tumigil doon, ngunit si Boo ay tumayo sa harap ni Yang, na ang dulo ng kanyang sibat ay nakatutok sa mga mata ni Yang. Nakita ito ng mga miyembro ng pamilyang Jude, at sila'y nagulat. Nang mapansin ni Yang ang dulo ng sibat sa harap niya, siya'y natakot at nagsimulang pawisan. Pagkatapos, ini-address ni Boo ang kanyang sibat, galit na tumingin kay Yang at nagsabing, "Salamat sa iyong pagsuko." Si Yang ay ngumiti ng bahagya at tumingin kay Boo. Sumagot siya, "Natuto ako ngayon kung gaano ka nakakatakot ang sibat ng pamilyang Act." Pagkatapos, binati niya ito sa pamamagitan ng pagpupugay, kung saan ipinagdikit niya ang kanyang kamao at palad at yumuko bago kay Boo bilang tanda ng pagkatalo. Gayun din, ang mga tao sa likuran ay sumisigaw para sa Pamilya Act. Ang mga tao ng Pamilya Act ay nagtayuan mula sa kanilang mga upuan at nagsimulang magsigawan para sa tagumpay ng kanilang kasamahan. Pagkatapos, isang miyembro ng pamilya Namgang, na may galit na ekspresyon, ang nagsabi sa kanyang kasama na hindi man lang siya nakalapit para makipag-ugnayan. Ang teknika ng sibat ng Pamilya Act ay sinasabing pinakamahusay sa Mirram, na nangangahulugang tumpak. Ang kanyang kasama, na nakaupo sa tabi niya na may nagulat na ekspresyon, ay pinisil ang kanyang mga labi at idinagdag na ang laban ay napagpasyahan lamang sa pamamagitan ng kanilang pagpili ng sandata. Pagkatapos, isa pang miyembro ng pamilya Namgang ang nakaupo doon na nakatiklop ang mga braso at idinagdag ang kanyang punto sa talakayan, na nagsasabing, maliban na lang kung isang kutsilyo, kung ginamit ang isang sibat, naglalantad ito ng mahihinang punto sa lahat ng dako. Pagkatapos, ngumiti si Hyuang at idinagdag na, "Tama ka." At kaya nga sinasabi nila, 100 araw para sa kutsilyo, 1,000 araw para sa espada, 10 araw para sa sibat. Gayunpaman, ang lalaki na may itim na buhok, ay tumayo sa tabi nila at tumingin sa kanya na may pagod na ekspresyon sa mukha, huminga ng malalim at nagtanong kung naintindihan niya ba ang tungkol sa espada at sibat. Si Hyuang, na may galit na mukha na nakatingin sa kanya, ay sumagot, "Kapatid, pareho lang ito." Ang itim na buhok na lalaki ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga at habang nakatingin sa lalaking may maroon na buhok ay nagsabi, "Kapatid, pareho lang yun." Habang sila'y nagtatalo, si Eugene Ho, na nakaupo sa likuran nila, ay sinuntok ang kanilang mga ulo, pagkatapos ay galit na pinukpok ang kanyang kamao at sinaway sila, tinanong kung nagkakasayahan ba sila. Sumagot sila ng oo, kung gayon, ano ang sandata na ito at ano ang sandata na yon? Habang pareho silang hawak ang kanilang mga ulo sa sakit. Pagkatapos, si Eugene Ho, na may galit na mukha na nakatingin sa unahan, ay nagsabi, ang sandata ay maaaring makategorya sa ganito at ganyan, ngunit ang pinakamainam na magagawa nila upang malaman kung ano ito ay ang maging bihasa sa paggamit nito. Pagkatapos, tinanong niya sila, "Naiintindihan niyo ba?" na may galit na ekspresyon, na nakatingin sa unahan. Pareho silang sumagot, "Oo, sir." Pagkatapos nito, nilinaw ni Jiho ang kanyang lalamunan, inilapit ang kamay sa kanyang bibig at kinagat ang kanyang hintuturo. Tinanong niya kung dapat na ba nilang ipakita ang isang patikim ng kung ano ang kaya ng pamilya ng Namgang. Narinig ito ng itim na buhok na lalaki at si Hyuang, na may pagkasabik na nagtanong pabalik, ano ang ibig sabihin yun? Si Eugene Ho, nang umiti at sumagot na, yun na ang kanilang oras. Ngayon, gayunpaman, isang lalaki na si Old Nan Chen ay masiglang tumayo mula sa kanyang upuan at itinama ang kanyang kamao sa kanyang dibdib, tumawa at, sa pagtaas ng kanyang boses, ay nagtanong kung ito ba ang kanyang oras upang magningning. Ngayon ay tatapusin niya ito agad. Nakita ito ni Eugene Ho, na nakaupo sa likuran na may nakatiklop na mga braso at may seryosong ekspresyon sa mukha, at tinawag si Old Nan Chen. Bilang tugon, ginawa ni Old Nan Chen ang kamao ng kanyang mga kamay, ipinikit ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang baba, habang tumataas ang kanyang boses at sumagot ng, "Oo, sir." Ang iba pang mga miyembro ay umikot at nakaupo doon na nakatingin na may pagkagulat. Tumingin kay Old Nan Chen, at ngumiti si Eugene Ho, at sinabing sumulong na at ipakita kung ano meron siya. Sa malademonyong ngiti, sumulyap ni Old Nan Chen kay Ho, sinabing tara na. Gayunpaman, sa Angry Fox Faction and Chambers, ang lalaki na may maroon na buhok ay nagulat at sa pagtaas ng kanyang boses ay tinanong ang kanilang pinuno kung ano ang "sir" na yun. Ito ba ay isang all-out war? Ang pinuno na may kulay abong buhok, na nakaupo sa harap nila sa upuan, ay sumagot ng oo.
Pagkatapos nito, ang lalaki na may itim na buhok ay naglagay ng galit na ekspresyon at idinagdag ang kanyang punto kung paano nangyari ang ganitong bagay. Isa pang lalaki na nakaupo sa tabi niya na may galit na mukha ay sumang-ayon sa kanya at nagtanong ng same questions. Pagkatapos, isang lalaki na may itim na buhok na tumingin sa kanilang pinuno ay nagsabi, ayon sa agarang liham mula sa Peach at Palace, na may malawak na pagkalipol sa Hilagang Silangan, at ang nasa likod nito ay ang Righteous Coalition. Gayunpaman, ang lalaki na may maroon na buhok na tumingin sa kanilang leader ay nagtanong kung ano ang plano ng kanilang pamilya. Ang pinuno na may iba't ibang ekspresyon sa mukha ay sumagot na kailangan nilang sagutin ito. Pagkatapos, ang lalaki na ang kanang bahagi ay natatakpan ng buhok ay nagdagdag ng kanyang punto sa talakayan na mas mabuti kung makapagpadala sila ng maraming tropa. Siya ay umupo sa harapan ng pinuno at tumingin sa lalaki, at sinabi na maraming sa kanilang mga tao ang maisasakripisyo. Sumagot siya na alam niya yon, ngunit hindi nila maiiwasan ang mga refugee, kaya't dapat nilang gawin ang kanilang makakaya upang suportahan sila, sa palagay niyo. Bilang tugon, ang lalaki na may maroon na buhok ay nagtanong kung iniisip niya kung mapapansin ito. At kahit na mapansin nila, ano ang makukuha nila mula dito? Bilang tugon, ang lalaki na ang kanang bahagi ay natatakpan ng buhok ay nanatiling tahimik. Pagkatapos, tumingin siya sa kanilang pinuno at sinabi na si Mai Young Moon at si MC Young Domo ay tahimik na ginawa na yon, nanatiling tahimik ang pinuno. At pagkatapos ng ilang sandali ay nilikha niya ang kanyang pagsisiyasat upang tanungin kung totoo yun. Isa sa kanilang mga kasamahan ay sumagot, oo, sir, at ang pinuno ay nanatiling tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Mai Young Moon at Muki On Dumont at nagsabi na makakakuha sila ng lahat maliban sa ilang mga bantay ng bahay ng pamilya. Si Mai Young Moon at MC Young Domo ay nagpatong ng kanilang mga kamao sa kanilang palad, yumuko ang kanilang mga ulo, at tumugon ng, oo, sir. Pagkatapos, ang pinuno ay tumingin sa kanila at nagsabi na sasali sila sa pangunahing labanan ng walang vanguard. Kaya't maghanda, at sila ay tumugon ng, oo, sir. Samantala, sa lugar ng labanan, ang mga miyembro ng Pamilya Act ay nagulat, nagtanong, tingnan mo, ito ang Pamilya Namgang. Ang Pamilya Namgang ay nagpadala ng isang tao, at si Young na hawak ang kanyang espada, ay umakyat sa mga hagdang bato at sa mga tao. Gayunpaman, sa talakayan at komite, ang matanda ay tumingin kay Min at nagsabi, ito ang unang mandirigma ng Pamilya Namgang. Tumingin siya sa lupa at ngumiti. Sumagot siya, oo, elder. Sinabing hindi siya bibiguin. Pagkatapos, tinignan niya ang matanda na may ngiti at sinabi, hindi na niya kailangang sabihin pa para malaman niya. Pagkatapos, ang matanda ay tumingin sa lalaki na may madilim na kulay abo na buhok na nakaupo sa tabi niya at nagtanong kung ano ang iniisip niya. Ang lalaki na may madilim na kulay abo na buhok, na tumingin sa matanda, ay sumagot na maganda ang pakiramdam niya tungkol sa lalaban. Siya ay nakita na napakahusay. Ngumiti ang matanda, tumingin sa parehong mga mandirigma, at tinanong kung ganoon din ang iniisip nila. Sa anumang paraan, malalaman nila kapag dumating ang oras. Pagkatapos nito, si Johnston, na nakaharap kay Bu at tumingin sa kanya, ay nagtaas ng kanyang kamay at nagsabi, siya si Young Nan Chen, mula sa Pamilya Namgang. Mangyaring turuan siya ng isang aral o dalawa. Ipinatong ni Bu ang kanyang sibat sa harap niya at kumunat ang kanyang mga kilay. Sumagot siya na siya ay si Act Bu. Pagkatapos, hinugot ni Young Nan Chen ang kanyang espada mula sa kanyang hawakan, at tumingin kay Bu, at sinabi, ngayon. Hinampas ni Young Nan Chen ang kanyang espada, at si Bu rin ay hamampas ng kanyang sibat at tumingin kay Young Nan Chen, na nag-iisip na siya ay malakas. Habang hinahampas ni Young Nan Chen ang kanyang espada, ang madilim na aura ay sumabog sa likod niya, at si Bu, na tumingin sa kanya, ay nagsabi na maaaring siya ay magtagumpay sa sarili kung hindi siya ang kaharap niya. Tumalon si Young Nan Chen at nakita ito. Si Bu ay nagulat din. Ang lupa kung saan tumalon si Young Nan Chen ay nag-crack mula doon at ang alikabok, usok, at mga bato ay lumipad mula roon. Si Young Nan Chen, na lumilipad sa hangin, ay lumapit kay Bu at hinampas ang kanyang espada. Ngunit bago niya may pinsala siya, itinaas ni Bu ang kanyang sibat at inilagay ito sa harap niya. Ang espada ni Young Nan Chen ay tumama sa sibat ni Bu, at si Bu ay itinutulak ang espada at nagngangalit ang ipin. At nag-iisip na ito ay matalim. Gayon din, ang parang apoy ng aura, ay inilabas mula sa katawan ni Bu. At pagkatapos ay nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawa. Hinahampas ni Bu ang kanyang sibat,
Iniisip na ang kanyang mga pagsalakay ay matalim at maayos, ngunit nagtataka siya habang lumilikha ng kanyang aura gamit ang kanyang kaliwang kamay. Hinahampas ni Yang ang kanyang espada gamit ang kanyang kanang kamay upang umatake. Ngunit bago siya makapagsagawa ng atake, si Bu ay umiikot ng kanyang sibat, lumikha ng kanyang spinning magic, at sumabog ang aura ni Yang Nanchen. Ang mga pira-pirasong aura ay sumabog sa hangin, at ang maliliit na partikulo ng kanyang aura ay nawasak at nagkalat. Samantalang si Bu, na galit at gumagamit ng kanyang magic, ay iniangat ang kanyang espiritu patungo kay Yang. Gamit ang kanyang spinning magic, si Bu ay lumipad pataas sa hangin at iniangat ang kanyang sibat patungo kay Yang, habang si Yang naman ay nakatayo sa lupa, sinusubukang iwasan ang bawat atake ni Bu. Habang si Bu nasabik na hinahampas ang kanyang espada, nang ginagamit ni Bu ang kanyang magic sa sibat, si Yang ay nakatayo na galit na tumitingin kay Bu at gumagamit ng magic wave. Gumalaw si Yang nang mabilis mula sa gilid patungo sa gilid, hinahampas ang kanyang espada at sinisira ang spinning magic ni Bu. Nakita ito ng mga kasamahan ni Yang, na nagtayuan sa kanilang mga upuan at nagsimulang mag-cheer para sa kanya, habang ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay nagulat sa kanilang mga mukha. Isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang magaling sa pamilya Namgang. Ang kanyang kasama ay sumagot na alam niya agad nang marinig ang pagkakabasag na akala niya tapos na. Gayunpaman, habang hinahampas ng sibat, si Yang ay nagngingit-ngit ng ngipin na nagtataka kung bakit siya ay tila kalmado at iniisip ang pamilya Namgang at nagtatanong kung bakit sila ay hindi lumabas ng maaga. Samantalang si Yang ay nakatayo sa harap niya, hinahampas ang kanyang espada. Si Bu ay nagsimulang manginig at pagpawisan, habang nagngingit-ngit ng ngipin na hindi makapaniwala na sila ay nagkaroon ng ganitong kapangyarihan. Hindi niya dapat maliitin ang kanilang lakas. Pagkatapos, si Bu ay tumalon pataas at hinampas ang kanyang spinning magic na sibat na naglalakas ng kanyang tinig. Ngunit bago makapagtangkang umatake si Bu, nagkaroon ng pagsabog ng alikabok sa kanyang harapan. Mula sa alikabok, si Yang na may hawak na espada ay tumalon patungo kay Bu. Nakita ito ni Bu at itinigil ang kanyang galit na pag-iisip na siya ay napakabilis habang si Yang ay umiikot sa paligid ni Bu na may galit na puting mga mata. Isang pulang aura ang nagsimulang lumabas mula sa mga mata ni Bu, at nagngingit-ngit siya ng ngipin na iniisip na makakamta niya si Yang sa bilis na ito. Si Yang, sa gitna ng pagsabog, ay galit na tumalon patungo kay Bu. Gayunpaman, nagkaroon muli ng pagsabog at ang spinning magic ni Bu ay umiikot sa paligid ng pagsabog. Ang mga miyembro ng Pamilya Act ay nagulat din. Nang ang sibat ni Bu ay tumusok sa lupa, ang lupa sa lugar kung saan tumusok ang kanyang sibat ay nag-crack. Si Bu na lumuhad sa kanyang sibat, at mabilis na nag-angat ng kanyang sibat at inilabas ito mula sa lupa. Tinitingnan si Yang na may galit na ekspresyon, tinitingnan habang kinukuha ang sibat na inaangat ng kanyang balikat. Gayunpaman ang mga tao sa stadium ay nagsisigawan sa nakikitang pambihira. Mas lumakas pa ang hiyawan ng team ni Bu, habang ang mga miyembro ng pamilya Namgang na nakaupo doon ay nakatingin sa kanilang. Isa sa kanila ang napasigaw na itigil na ang pagpipilit, at kailangan na nilang tapusin agad ito. Si Bu ay mabilis na hinugot ang kanyang sibat mula sa lupa, humarap at tinignan si Yang na may galit na ekspresyon, at nagsabi kay Yang ay hindi na sana bumalik ang Namgang family. Pagkatapos tumayo siya sa harap ni Bu, na nakatutok ang espada, pumikit sinabing flattered siya dahil parang natatakot siya. Si Bu, na may galit na ekspresyon, ay inactivate ang kanyang spinning magic at itinutok ang kanyang sibat kay Yang. Sinubukan niyang iwasan ang bawat atake ni Bu habang si Bu ay tumatalon sa hangin at tinutok ang kanyang sibat kay Yang. Patuloy na lumilipad si Yang sa hangin, na iwasan ang bawat atake ni Bu habang ang laban ay nagpapatuloy sa pagitan nilang dalawa. Si Bu, habang tumatalon sa hangin, ay sinisikap ang kanyang makakaya upang makapigil ng kanyang espiritu. Si Yang, na lumilipad sa hangin, ay umiiwas sa mga atake niya. Nakita ito ng mga miyembro ng pamilya Namgang na nagulat. Ang matatanda sa discussion hall ay nagsabi ng, ito ay isang walk of the moon and cloud. Dagdag pa, ang matanda ay tumawa at nagsabi, tama. Oo, ang teknik na yun ay maaaring magpakita ng ganoong kahusay na mga paggalaw. Ilan sa kanila ang umiiral sa mundo. Ang lalaki na may kulay abong buhok ay umupo sa tabi ng matanda at sumagot, tama. Wala nang iba kundi yon. Ang matanda ay tumingin kay Yang na tumatalon pataas, at nagsabi, ang walk of the moon and cloud. Siguradong matagal nang hindi ko nakita ang teknik na ito.
Ang lalaki na may kulay abong buhok ay tumingin sa matanda na may ngiti at sumagot na hindi niya matandaan mula noong mga espada ang nagpakita nito sa kanya noong matagal na panahon. Bilang tugon, ang matanda ay tumawa habang si Min, na nakaupo sa discussion hall ay tumitingin sa matanda, at ang lalaki na may kulay abong buhok ay nanatiling tahimik. Nang isara niya ang kanyang mga mata, naalala niya ang pagsasanay sa martial arts noong siya ay miyembro ng pamilya Namgang, na nagdudulot sa kanya ng emosyon at nagpasimula ng pagdaloy ng kanyang mga luha. Habang siya ay nakapikit, iniisip niya na ang martial arts ng pamilya Namgang ay kumalat sa buong mundo. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang kanang hintuturo. Sa kabilang panig, nagpatuloy ang laban sa pagitan ng dalawa. Si Buo ay patuloy na tinutok ang kanyang sibat kay Yang, at si Yang ay patuloy na umiwas sa bawat atake. Gayunpaman, nagalit si Buo, nakakaramdam ng pagkatalo, at nagsimulang iikot ang kanyang sibat gamit ang spinang magic. Nagkaroon ng pagsabog at kumalat ang alikabok at usok. Ang spinang magic ni Buo ay umiikot sa paligid ng pagsabog. Matapos nito, si Yang ay lumapag sa lupa at si Buo ay nakatayo sa tabi ng alikabok at usok, na galit na nakatingin kay Yang. Si Buo ay nagmuni-muni, habang sila ay naglalaban sa alikabok, iniisip niyang may tiwala siya. Naramdaman niyang nahawakan ng dulo ng sibat siya, ngunit bakit siya tinamaan doon kahit na minsan? Pagkatapos nito, ang kamay ni Buo na humahawak sa sibat ay nagsimulang manginig, at habang tinitingnan niya ang kanyang braso, nag-aalala siya. Si Yogi Ho ay nakaupo doon, nakangiti, iniisip na tapos na. Si Buo ay isinara ang kanyang mga mata at nagbuntong hininga, pagkatapos ay tumingin kay Yang at ngumiti, nagsasabing siya ay kamangha-mangha. Hindi na niya maabot ang kanyang galaw. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang sibat at yumuko kay Yang, na nagsasabing siya ay natalo. Gayunpaman, si Yang ay itinusok ang kanyang espada sa lagayan at tinitingnan si Buo, na nagsasabing naghirap siya sa laban. Samantalang ang mga miyembro ng ibang pamilya na nag-favor sa pamilya Namgang at nagsimulang mag-cheer para sa kanila. Samantala sa discussion hall, si Guan ay excited na tumayo mula sa kanyang upuan at nagpalakpak, nagsasabing ito ay pagsilang ng isang bagong master. Ang pamilya Namgang ay kahanga-hanga pagkatapos ng lahat, ito ay natatangi. Sa parehong oras, ang matanda ay nakangiti at idinagdag ang kanyang punto na may napakagandang espiritu, at ang batang babae na may mga mata ng luha ay ngumiti. Gayunpaman, ang isa sa mga lalaki mula sa pamilya Namgang na nakaupo sa stadium ay galit na nagngingit-ngit ng ngipin at nagsabi, kung ako siya, matatapos ko ito sa isang pagsabog. Dagdag pa niya, tinanong kung bakit niya kinakaladkad ang kanyang paa. Ang kanilang master ay nakaupo sa likod, nakakross ang mga braso, tinitingnan ng lalaki na may ngiti, at nagsabi, well, ito ay isang light warm-up para sa susunod na kalaban. Ang lalaki na may maroon at itim na buhok ay nakaupo sa ilalim ng mga hagdang tangtungan ng kanilang master, nagangat ng kanilang mga mata at tumingin sa kanya. Ang lalaki ay nagngingit-ngit ng ngipin at tumingin ng masama. Pagkatapos ay ngumiti ang master at nagsabi, tingnan mo, siya ay lumabas. Ang lalaki, nagalit, ay tumingin kay Yang at nagsabi na ang mga miyembro ng pamilya Pang ay pumasok sa lupa upang makipaglaban kay Yang. Ang master ay nakaupo doon, nakangiti, iniisip ang pamilya Pang ay simula pa lamang, habang si Yang at ang mga miyembro ng pamilya Pang ay nagbabantayan sa isa't isa. Pagkatapos nito, si Yang at si Wayne ay pumwesto sa harapan ng isa't isa sa lugar ng labanan. Ang matanda ay nakaupo doon at tinitingnan si Gain, na nagsabi na hindi niya inaasahan na ang batang iyon ay lilito ng maaga. Pagkatapos, sinabi niya, ang pamilya Pang ay determinado na manalo. Ang isang lalaki na may kulay abong buhok na nakaupo sa tabi ng matanda ay tumingin sa kanya at nagtanong kung alam niya kung sino ang batang iyon. Ang matanda ay lumingon at tumingin sa kanya, sumagot na sigurado siyang kilala rin niya ito. Siya ay si Pang Guahi, nagulat ang lalaki. Tinanong ng lalaki kung ibig sabihin ito ay si Pang Guahi na ibig sabihin ay Gwen Pando. Sumagot ang kausap na oo tama. Ang matanda ay nagngingit-ngit ng ngipin, na nagsasabing siya ay sapat na malakas para pamunuan ang angkan ng kanyang pamilya. Idinagdag pa ng matanda, siya ay ang anak. Pagkatapos, tiningnan ng matanda ang lalaki na may madilim na kayumangging buhok at tinanong kung naroon siya. Ang lalaki ay tumingin sa matanda at sumagot, oo, tama, sir. At nagpakilala na siya si Pang Magong. Pagkatapos nito, ang matanda, na nakatingin sa lupa, ay nagsabi na siya ay kabilang sa top 5 nanograms pamilya at ang lalaki na may kulay abong buhok ay tumingin sa harapan at sumagot,
na nangangahulugang ang laban na ito ay kapanapanabik.